pagbubukas ng mga ilaw, pagrolyo ng kamera at pag-ere ng programa. Buong giting na ginagampanan ng mga bumubuo ng PTV ang kanilang tungkuling laan para sa bayan. Ako po si Angelique Lazo. Samahan niyo po akong tuklasin ang kasaysayan ng PTV ayon sa kwento ng mga taong naging bahagi ng inyong telebisyon ng bayan. Mga taong naglaan ng kanilang buhay, may hatid lamang ang kasaysayan para sa bayan. Nagsimula bilang isang dibisyon ng National Media Production Center noong ika-2 ng Pebrero taong 1974. Ang Government TV o GTV ang gumanap bilang opisyal na TV arm ng pamahalaan. Inihatid ng estasyon sa madlang may television set ang mga balitang pangpamahalaan at mga programang sumasalig sa mga pulisya ng Estado sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. This is GTV Network, covering the Philippines. Well, I started working with government TV. PTV4 was originally a TV division under National Media Production Center. And when martial law was declared in 1972, I was working with the original ABC Channel 5 in Pasong Tamo. So we were out of a job. And then the head of NMPC, Director Gregorio Sendanya, said, bago mamundok yung mga journalists na galing sa ABC Channel 5, kunin na natin. Sa isang maliit na silid na mistulang warehouse na buo ang munting hangarin ng GTV na makapaghatid ng impormasyon sa publiko. Nasaksihan ang una nitong broadcast sa makasaysayang puok ng Intramuros. Lagyan ng kaunting ilaw, 2 kamera, mesa at improvised cyclorama, studio na. Balitaan na. Umpisa namin noon isang maliit na studio na nagke-cater sa mass-comm students ng UP. After a few months, nag-martial law. Yung aming maliit na studio ay naging commercial studio at maraming producer na galing sa ABS-CBN, Channel 5, Channel 11. So after a few years, yung NMPC studio ginawang GTV Channel 4. We created News Center 4, which was now the TV division of National Media Production Center. I started as a writer and then became Assistant News Director. Ang mundong ito ang naging buhay ni na Jess at Lulu na kapwa nakuha mula sa Channel 5 noong martial law. Noong napunta ako sa television, anchor naman ako. And then I was hosting several talk programs, talk shows. Tapos nung nag-people power na, inalis kaming mga anchor sa before the camera. So, naging field correspondent ako, naging reporter. Ilan lang ang mag-asawa sa mga pinalad na makapasok sa government TV. Marami mula sa ABC5, GMA7 at mga independent media outlet na nasequester noon ang lumipat sa TV station ng pamahalaan. Magaling si Director Sendanya, kinuha kami lahat eh. Si Rudy Aquino, sabay kami nagsimula niyan sa Channel 5, no? Si Ferdy Ramos, no? Tony Mendoza, ang galing na editor niyan. Kinuha lahat yan. Kaya nabuo yung TV division ng NMPC at ginawa nga yung News Center 4. Bagamat maraming kakulangan at limitasyon ang GTV sa una nitong mga taon, unti-unti namang pumasok ang pondo mula sa allotment ng pamahalaan at ilang advertisers. Ang ganda ng working condition noon kasi we got better pay, ang equipment, lahat na kailangan ng kunyari production or news, andyan lahat, ang sasakyan, andyan lahat. Siyempre, it affects your work, di ba? Pag nandun yung suportang maganda. We initiated yung mga nationwide simultaneous broadcasts from different remote points. Ang NMPC ang nagsimula niyan. Hindi na rin naman pahuhuli ang GTV noon dahil nakapag-invest din naman sila ng mga makabagong kagamitan tulad ng color TVs at cameras. Simula noon, yung cameras na yon naging
Bahagi na ng pag-unlad ng Channel 4. Halos 24 hours nga yung studio na yon. Maraming programa noon na tinitape at ini-air naman sa RPN noon. Mabigat ang naging censorship noon sa mga private media outlets. Kaya naman naging pangunahing laman ng programa ng GTV ay mga balita na karaniwang nakasandig sa mga programa ng pamahalaan. Ito ang naging bread and butter ng nooy mga budding news presenters na sina Rita at Dada. Si Ronnie Nathaniels was looking for a feature writer for the radio station Voice of the Philippines. He heard about me and went there and offered me the job to work in government. So in 1978, that's when I was moved to television as a news reporter. Pinatawag ako ni Mrs. Carmen Guerrero Nakpil, no, si Tita Chitang, sapagkat nagkaroon sila ng dry run ng PICC at the time. Gusto nilang tingnan kung yung facilities, lahat ng mga equipment, umaandar at maayos. Wala akong background sa television, so nahirapan sila medyo kasi they had to give instructions muna sa akin. Ang unang binigay sa aking trabaho ay maging news reporter. So news gathering. Eventually, na-assign ako most of the time sa Malacanang. So I would do live coverages. That was something new to me, but it was also Ronnie Nathaniels who taught me how to do live remote coverages. So it was very fun. I mean, really fun going out and gathering news. Siguro mas maganda yung hasa namin noon. Kasi pag nasa iyo na lahat, madali na eh. So maganda yung wala. Magsisimula ka sa wala and you make. You must be ready to work 24 hours a day, 7 days a week. Apat na tatlong taon na paglilingkod. 4 na dekada ng pagsusumika na maghatid kaalaman, impormasyon at inspirasyon sa bawat mamamayan. Mula sa hindi mabilang na mga tao sa harap at likod ng kamera na inialay ang kanilang buong puso at kakayahan. Hanggang sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa makabagong panahon na ating hinaharap. Nananatiling iisa ang aming hangarin na mapaglingkuran ang bayan ng buong katapatan. Ito ang PTV. Para sa Pilipino. Para sa bayan. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to June 20, 2017, the Duterte administration has successfully conducted almost 64,000 anti-drug operations, arrested almost 87,000 drug personalities, assisted more than 1.3 million drug surrenders, and neutralized more than 3,000 drug personalities. We have to listen to the murmurings of the people. Ngayon, I will be establishing 888 only for dedicated to corruption. Sabi nga nila, ako daw ang pinakaunang tao na nagdala doon ng litters galing sa Malacanang. For those who have valid reasons to complain about graft and corruption, the gates of Malacanang will be open. I am for the comfort and the welfare of people. Bagamat nakaranas ng ilang kakulangan ng TV station ng pamahalaan sa una nitong mga taon, naging daan naman ito upang maging mas maabilidad at malikhain ang mga nagtatrabaho sa likod ng lente at colored screen. Doon limitado. Mahirap yung buhay namin in that sense because of the limited budget, of the limited equipment. Ang advantage namin is because we're the government station, we had access to Malacanang. One thing I could say, if you want to enter the world of journalism, you must be ready to sacrifice a lot. You must be ready to work 24 hours a day, 7 days a week.
Pero bahagyang nagbago ito nang nalipat ang himpilan sa Bohol Avenue, na kinatitirikan ng sequestered ABS-CBN Channel 2 ng pamilyang Lopez. Napalitan ang pangalan ng GTV sa Maharlika Broadcasting System noong 1980. Dito malayang nagamit ng GTV ang mga naiwang equipment ng ABS-CBN. Sabi nga, kung ikaw ay reporter, you must have the nose for the news. Pero paano nga ba humagilap ng mga pangyayari na ibabalita noong panahong wala pang internet at cellphone? Para sa marami, makabago at naiiba na ang telebisyon bilang news source noon. Pero ibang hirap din ang pinagdaanan ng mga gumagawa ng ipapalabas sa telebisyon. Siguro mas maganda yung hasa namin noon kasi kagaya sa akin noon, when you're covering the president, you have to do a lot of research. Kailangan basahin mo muna yung background ng i-cover mo sa araw na yon. Tapos noon, kami ang sumusulat ng script namin. We were reporter, meaning you do the interview, you prepare your questions, and you take the shots, you direct the shots kung merong situationers. Tapos, pagdating namin sa studio, most of the time, under time pressure because the news is at 6 o'clock. So we have to sit down right away at the typewriter, sinusulat namin yung storya, tapos i-record namin yung boses, tapos together with the VTR editor, we would sit down and edit the report. And then I have to have time, if I'm in the 6 o'clock news anchoring, to dress up, put makeup and everything. Napakaswerte nga ng mga bata ngayon eh. Meron ka lang cellphone, meron ka ng laptop, okay ka na. Pero importante siguro yung puso mo, you have the heart na yun, di ba? To go after the news and knowing how to write it and ensure that you're delivering the correct information. Nag-start kami as PA, trainee. For about 6 months, walang sahod yun. Talagang ninamnam namin yung hirap. Pero libre kain. Lahat ng na-experience namin magmula sports, drama, and some other talk shows during that time. Yung minsan, yung nasa bundok ka, siyempre, ko-cover ka. Kailangan mo resibo. Wala mo resibo ron. Mananangalian ka ng bayabas. Dapat masipag sila because they are not motivated by money, but because they are motivated by really coming out with the best newscast in the Philippines. It doesn't matter if your newscast is a government newscast. No, it can still be a very good newscast. It can still be relevant, timely, and useful to your audience. Walang Google at walang cellphone. Ang news gathering noon ay on foot or by landline phone. Minsan, kailangang sumadya sa kung kani-kaninong opisina at kung saan-saan makakalap lang ng mga balita. Kaya yan, basa ka talaga, susulat mo, kung mamememorya mo yung mga dates at saka memoryahin mo yon. Kasi on air ka, hindi naman pwede nagbabasa ka. Wala pa kaming teleprompters noon. Makita mo, ang daming research talagang kailangan gawin. Tulungan kami kung kunyari hindi makapag-anchor yung isa, madaling mag-pitch in yung isa, gano'n. Yung kung kunyari hindi makapunta sa coverage, pwedeng mag-pitch in. Tulungan kami. Wala pa kami mga segment producers at that time. We would do everything ourselves, di ba? Noon kasi ang gamit namin mga typewriters, gano'n. Ang ingay pa ng newsroom noon dahil yung takatak ng mga typewriters. Tapos yung mga tapes noon talaga ang lalaki. Yung mga dalang gamit ng mga cameramen, ang lalaki rin. Yun ang challenge talaga na yung iniisip mo na lang na you're serving the republic, the government, yun na yung parang bonus mo that you're serving the highest office. Pero sa sweldo, naku, medyo yun ang challenging. Kumpara ngayon, hindi madali na makapagpalabas ng on-time video dahil kailangan pang dumaan ang tape sa kamay ng matsatsagang production people at editors ang mga kuha ng kamera. When I started sa TV, VTR, yung top load, pag naglagay ng tape, klak-klak, gumaganon pa yun eh. Tapos shak, gumaganon. So matagal. Mag-e-edit ka ng feature na 1 minute and 30, abutin ka ng mga 2 oras minimum, 2 hours minimum to finish. Noon, if you want to, yung mga effects, dadaan mo muna sa studio. Gagamitin mo studio para makapag-effects ka. Eh ngayon, di ba, hindi na?
ano na kumbaga, one-stop shop na yung editing ngayon, non-linear. Can you imagine yung difficulty namin, technically, yung mga frustration namin noon, gusto namin maganda yung production, hindi namin magawa kasi it's purely cut to cut. Dati mag-iisip ka kung paano gagawin. Ultimo yung star effect, mag-iisip ka kung paano gagawin yung star na yun na magpa-plus-plus yung mga ano-ano. Talagang gagawa ka ng ano. Gusto maging 3D, although gagawa ka ng paraan maging 3D ang labas ng iyong effects mo. Pero yun part of challenges yan. Hinawakan din ng Maharlika Broadcasting System ang ilan sa mga malalaking coverage, gaya ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa China at ang mga pagpupulong sa mga ASEAN Summit ng dekada 70 at 80. Napunta naman kami sa China, dala-dala namin yung isang obiban, sinakay namin sa C-130. Wala silang masyadong equipment noon at karamihan sa mga equipment nila ay black and white pa. So tayo noon ang unang nagdala ng colored television doon sa China, maliban sa US. Naging makulay ang dekada 70 at 80 para sa bansa dahil sa sunod-sunod na mga big events na idinao sa atin. Bilang isang television network, hindi rin nawala sa GTV at MBS ang mga specials at blow-by-blow broadcast ng mga pangyayari, mapa sports man o entertainment. Na-assign ako sa PBA for 2 years, Araneta Coliseum. Yung tinatama ko na tama, dumugo yun, tinamaan akong piso rito, dugo eh. Kasi yung tao pag nagagalit, namabato sila. Yan, na-experience namin yan. At Trila in Manila. And that was the first time I saw a slow-mo machine. Sikat na sikat ang Channel 4 that time. Dahil Channel 4 lang ang merong machine na ganon. Nag-hook up lang yung ibang station. Nagdagdag pa kami ng programa ng sports. It was a time when ang catchword noon is MBS, where sports is special and always spectacular. Naging bahagi din ng glam light ang bansa nang minsan idinaos dito ang ilang international entertainment events gaya ng Manila International Film Festival noong 1982. Terrific. It's great to be here. You know, I was here last. I had an opportunity to interview Tony Curtis, Chuck Norris at that time, and may mga director din na mga sikat. Na-assign ako sa Italian films. Kukuha ka ng situationer, kukuha ka ng interview, kukuha ka ng about the movie theaters, yun. Tapos tama ako kay Mito sa kumustahan sa Amerika for about 2 weeks. 7 states ang pinuntahan namin. Ang title ng is The Project of the First Lady, Imelda Marcos. So nawala lahat ng cast ng dito sa Metro Manila, mga artista. Napunta lahat sa Amerika. So that was the best during the time with Mitos Villarreal and some other celebrities. Ilang programa rin ang pinangunahang gawin ng MBS. Isa na rito ang morning show na Good Morning Manila at ang kauna-unahang business talk show na Business Talk kung saan naging host ang batikang news anchor at kasalukuyang senadora na si Loren Legarda. Business Talks is the only show on Philippine television that dares discuss business. So tumawag si Arlene De Jesus, who was then with Channel 4, sa Channel 9, kung saan ako late night newscaster. So sabi ni Arlene, gusto mo bang magkaroon ng sarili mong magazine show? I said, interesting, panaginip ko magkaroon ng sarili kong show. So doon napanganak yung Business Talks na siyang, I think, isa sa pinakauna na magazine show na nag-focus sa business. Enjoy ako, batang-bata. Nag-i-interview, nagre-research, nagko-coordinate. And then may pagkakataon pumunta ako sa Amerika. So nagpunta ako sa Los Angeles noong 1985. Nagpunta ako sa National Media Production Center sa Philippine Consulate sa Los Angeles, sa Wilshire Boulevard. At ang dala ko, yung mga tapes ko ng Business Talks. Bagamat pansamantalang nag-migrate sa Amerika si Senator Loren, ay hindi niya kinalimutan ang buhay sa likod at harap ng kamera, kaya naman nakapasok ako sa media office. Ang ganda ng mga opisina, may equipment. Ako basta may nakita kong camera, may nakita kong ilaw,
May nakita kong mikropono at editing machine, ayos na. For me, kompleto na ang buhay ko. Sabi ko, may equipment kayo, ba't hindi tayo gumawa ng television program, magazine show? Sabi nila, sinong gagawa? Sino mag-host? Sino mag-produce? Paano yan? Sabi ko, sagot nyo equipment, sagot ko na lahat. Ang Manila Envelope ang masasabing kauna-unahang Filipino program na naghatid ng buhay ng mga Pilipino sa Amerika. Bagamat mahirap ang produksyon ng programa, ay naitawid sa pamamagitan ng MBS ang makulay na buhay ng mga Pilipino sa ibayong dagat. The brown envelope called the Manila Envelope. So I said, I'd call it Manila Envelope. So pati logo, ako pa rin gumawa lahat. I just had my cameraman who was a driver at marunong siya mag-edit. Sa akin, solve na yun eh. So, I interviewed Filipinos and their success stories. Gumawa kami ng mga storya, not just sa Filipino community, anything happening there. Tapos ang ginawa ko, ang mga spills ko na on-cam, hindi sa opisina, outdoor, pupunta kami sa mga parke, pupunta na kami sa downtown LA, maski saan kami magpunta nun. Pinadala ko yan dito, wala pa nun satellite, wala pa naman email. You cannot, hindi pwedeng i-dropbox, hindi pwedeng i-email. So, paano ko pinapadala? Pupunta ako sa LAX, sa airport, linggo-linggo. Maghahanap ako ng mga Pilipinong nakapila pauwing Maynila. Ipapakausap ko, sino mukhang mabait, dalhin yung aking malaking pneumatic na tape. So, I'd call my father para salubungin yung Pilipinong mabait na magdadala ng tape ko para ibigay niya kay Byron o kay Arlene na coordinator ng business talks. So, at that time, 1985, may programang produced sa Amerika, sa Los Angeles, na nag-e-air sa Pilipinas under business talks pa rin. So, sanay ako making do with basic lang, yung wala talagang pagpupuhunan. So, yun ang maganda ron eh, yung mga hamon. Kasi pag nasa yun na lahat, madali na eh. So, maganda yung wala. Magsisimula ka sa wala and you make something out of very scarce resources. Naririnig niya sa baba, ginagaya ko yung command niya. So the following day, sabi niya, umakit ka rito, ikaw umupo. Ang challenges noon ay gusto nila maganda ang napoproduce nung show na wala namang gamit. Apat na 43 taon na paglilingkod. 4 na dekada ng pagsusumika na maghatid kaalaman, impormasyon at inspirasyon sa bawat mamamayan. Mula sa hindi mabilang na mga tao sa harap at likod ng kamera na inialay ang kanilang buong puso at kakayahan, hanggang sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa makabagong panahon na ating hinaharap. Nananatiling iisa ang aming hangarin na mapaglingkuran ang bayan ng buong katapatan. Ito ang PTV. Para sa Pilipino. Para sa bayan. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to June 20, 2017, the government seized a total of 2,440.60 kilos of methamphetamine or shabu with a street value of 12.60 billion pesos. This translates to an increase of 0.11 billion pesos compared to the previous week. I abhor secrecy and instead advocate transparency. Ang maganda nito, I have signed the executive order sa aming FUI on the part of our executive branch to make transparency and integrity as yardsticks in government performance, savings, and expenses, while engaging the public to be vigilant and to participate in government programs and projects. Kaakibat na rin siguro ng paghahatid impormasyon sa bayan ang manganib ang buhay ng mga tagapaghatid nito. Maging sila ay nagiging tampulan din ng ilang batikos.
Pagka may live coverage sa Malacanang, I cut across. Titigil lahat. Kung nanonood ka ng basketball, mukha ko yung makikita mo. This is Rita Gadi from Maharlika Broadcast. Yan, sinasabi, coming to you live, kung saan man yan, sa Tondo, sa ano. So talagang ang init ng ulo ng tao na lang galit sa akin na you cut off from basketball. Yung experience na yon, nakuha ko yung backlash after 86. Doon ko nakita yung galit pala ng tao na, ayan na, yun, kasi every time talaga merong coverage sa Malacanang, yun, I cut across all of that. Kasi ang Channel 4 lang noon ang nagha-handle ng Malacanang. Tapos fini-feed na lang sa mga ibang channels kung ano man yon on a daily basis. Pero may pagkakataon talaga na hindi nawawala ang pananaw sa government TV bilang isang propaganda tool. Ang larawang ito ang nais alisin ng mga taong buong pagod na nagtatrabaho sa government station. The government station should always present what is positive in government. Hindi yan propaganda. Sa 24 or 28 cabinet offices, lahat yan merong ginagawa para sa taong bayan. You have to be creative enough to be able to present this. Everyone who works in Channel 4 should remember is, what are you there for? To define it shortly, is it about fame, fortune, or keeping faith with yourself as a Filipino and serving your people? Diba? Ang Maharlika Broadcasting System bilang dominanteng TV outlet ng panahong iyon ay nagbukas din ng oportunidad sa iba para mapasok ang mundo ng paglilingkod sa bayan. Nag-umpisa ako sa Channel 4 bilang janitor. Nung graduate na ako sa college, kinuha na ako ng PTV as technician. Hanggang sa natuto na ako mag-camera. Nung mapasabak ko doon sa field, ay talagang akala ko hindi ko kakayanin. Kaya pagdating ng hapon, talagang plastado ka. Siguro yan ang hamon sa akin at naipagpatuloy ka naman hanggang sa matapos ko. It was a training ground for everyone. Yung una kong assignment as a production assistant was an entertainment program with Tito Vic and Joey and Charo Santos. Of course, that was the time there were already educational programs. Meron kaming mga learn a skill, meron kaming knowledge tree. Yung mga directors namin dito, Peke Galiaga, sila Johnny Manahan, Ismael Bernal, Leo Rialf, Gil Portes, to name a few. No? I really like the atmosphere. Yung sa TV kasi, di ba, it's so informal that you get to just wear your pants, enjoy ko. Sabi ko, yeah, this is my kind of life. This is my world. Mala-telenovela ang kwento ng iba. Pero sabi nga nila, bahagi na ng trabaho ang minsan nakakagalitan ng mga boss. Naging daan naman ito sa mga nagsisimula sa MBS para mapagbuti ang kanilang gawain at maging bihasa sa kanilang parte sa produksyon. Sila nakalaunay bubuo sa hinaharap ng government TV. It so happened na yung aming head, talagang very strict. Although nagpapasalamat ako sa kanya ng malaki dahil natuto kaming lahat. Halos lahat ng trabaho pinagagawa sa amin. Kahit hindi nakasali doon, hindi kami pwede magreklamo eh. Yung aming head before, si Mr. Ed Finlan, so bawat staff tinitingnan naman niya kung ano yung interest eh. One day, nung nandun ako, nagpe-playback ako noon sa VTR, naririnig niya sa baba, ginagaya ko yung command niya. So the following day, sabi niya, umakit ka rito, ikaw umupo. Of course, nung pag-upo ko, talagang para ako nag-freeze, nanginginig. Simula ako sa writer-researcher, but then through, sabi ko, kung writer-researcher, hindi ko alam yung mga iba pang facet ng trabaho sa network. So bumalik ako, habang nagsusulat ako, sabi ko, pag-aralan ko nga ito, nag-PA ako, nag-aaral ako mag-editing, hanggang umangat ako, maabot ko yung pwesto na ito. Ang challenges noon ay gusto nila maganda ang napoproduce ng show na wala namang gamit. Unlike ngayon, digital na, lahat. Pindot ka lang ng pindot. Sa mga panahong ito, nahubog din ang MBS bilang tagapagtaguyod ng developmental communications. Isang hakbang na nagpapaunawa sa tao sa mga programa ng pamahalaan. Your job is to create programs that will help national development.
maraming developments na nangyayari sa gobyerno na dapat malaman ng taong bayan na hindi linalabas nga ng mainstream media because it will not increase the ratings nor will it sell their newspapers. We would like to promote and help in the development of the country. Marami kaming positive reporting about government. Wala masyadong criticism. Katulad ngayon, licentious na ang media, di ba? When you communicate, you must also learn how to educate, how to give correct information, how to inspire. Sabi nga nila, at the end of every dark tunnel, there's always light. Matapos ang 2 dekada ay nagising ang Pilipino sa mga maling nangyari sa ilalim ng diktadurang Marcos. Paano kaya mapapanatili ng government TV ang mandato nitong mapagsilbihan ang mamamayan? Nagkakagulo na ito, boy, may namatay na sundalo sa labas. Nung kasalukuyang nagkakagulo sa labas, tapos maya-maya, direct, nandyan na sila sa likuran. Maya-maya, nagpaputok na sa labas. Sabi ko nga, cut, tigil na tayo, tigil na.